Ah, Pasensya po, labis ang pagod ng nararamdaman ng katawan ko. Kahapon, galing kami sa San Ildefonso, nangaral ako sa ika-18 taong anibersaryo ng Sumandig Reformed Christian Church. Nandun kami mga 16 years ago, nung nagsisimula pa iyon. Siya ay nasa gitna ng bukid. At ngayon ay ibang-iba na. Ngunit ang pangunahin pong pinagkakakitaan doon, livelihood, ay pagtatanim, may kinalaman sa agrikultura at pag-aalaga ng mga hayop. Kaya nung pagkatapos kong mangaral po, ay kagaya na nangyari sa akin sa Batangas, ay yung kanilang mga love gift ay isang damukal na kamatis, sibuyas, at okra, talong, ay napakasaya. Kasi pinagpaguran nilang gusto yun. Bagamat doon sa San Ildefonso ay itlog ang ibinigay sa akin, sa Batangas ay buhay na mga manok na nangitlog sa sasakyan ko. Nakakatuwa talaga yung gano'n, na pagka napupunta ka sa isang lugar na alam mo, ang kanilang pangunahing pinagkakakitaan ay sa pamamagitan ng agrikultura at pag-aalaga ng mga hayop, at yun ang iaalay sa iyo. Parang nakakataba ng puso kasi pinagpagalan nila ang mga bagay na iyon. Kasi binanggit ko lamang yan kasi ang talakayan natin sa umagang ito ay tungkol sa pagtatrabaho. At alam po ninyo sa chemistry, merong tinatawag na litmus tests. Ito ay isang uri ng pagsusuri para malaman ba kung gas o acid ang isang chemical o solusyon. Merong litmus paper. Pag inulubog mo doon, ay mag-iiba ang kulay niya. Depende sa lalabas na kulay, yun ang magsasabi kung siya ba ay gas o acid. Now, ginagamit din ng salitang litmus tests sa maraming kaparaanan. Halimbawa, ikaw ay isasabak sa isang mahalagang kompetisyon. Isasabak ka muna sa isang litmus test. Titignan muna kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Litmus test. Kung ikaw naman na isang kandidato, susuriin ka munang mabuti. Litmus tests ang gagawin sa iyo kung talagang nararapat ka na iboto. Yun ang mga makikita natin. Sinusubok sa isang litmus tests yung abilidad at yung pagiging genuine ng isang tao, yung kanyang integridad. Ngayon, gusto kong makita natin na yung lugar ng pinagtatrabahuhan natin, yun ay isang litmus test para sa mga Kristiyano. Kasi yung atin pong pagtatrabaho, yung uri ng pagtatrabaho, masusuri. Ano bang klaseng Kristiyano tayo? Doon nila didesisyonan sa ating pag-uugali, sa ating pagtotrabaho, kung anong uri tayo ng isang Kristiyano. At kung anong uri tayong manggagawa, ang mga tao ay magdidesisyon kung anong uri tayong Kristiyano. Napakahalaga po ang bagay na ito. Ngayon, isa sa mga problema namin dito sa pangangaral, pag nangangaral kami ng expository preaching, ngayon nagpapalitan kami, matagal na yung ating pag-aaral sa aklat ng Kolosas, mahigit 2 buwan na yon, kanya talagang ako'y muling babalik doon para tapusin ang aklat ng Kolosas at magbibigay ako ng ilang mga pagpapaalala sa ating mga napag-aralan na sa aklat ng Kolosas. Kanya makikita natin, yung Kapitulo 1 at Kapitulo 2, yun po yung doctrinal part ng sulat na ito. Doon po natunghayan natin ang pagtuturo ni Pablo sa pagiging preeminent ng Panginoong Jesucristo. Na si Jesus ang may kapamahalaan sa lahat ng bagay, maging sa sanlilikha at sa kanyang iglesia. At si Jesus din ang sapat sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa kaligtasan. Yun po yung nakita nating doktrina sa Kapitulo 1 at 2. Pagdating niya sa Kapitulo 3, inilalapat niya ang mga katotohanan ito. Ano ngayon ang implikasyon nito sa mga kaisa kay Kristo? Kung siya ay preeminent
kung siya ay sapat sa lahat ng bagay, lalo na sa kaligtasan, ano ang kahulugan, kabuluhan nito sa bawat kaisa sa ating Panginoong Hesukristo? At yung maliwanag na nakita natin doon sa Kapitulo 3 ay ang isang kaisa kay Kristo ay meron ng bagong pagkatao. Yung luma niyang pagkatao ay hinuhubad niya na yan, at yung kanyang bagong pagkatao kay Kristo, yun ang kanyang isinusuot. Yun yung makikita natin sa pagtuturo ni Pablo doon sa Kapitulo 3 hanggang versikulo 1 hanggang versikulo 11. Tapos inilapat niya ang bago ng pagkatao ng isang Kristiyano sa iglesia. Ano bang dapat meron ang isang Kristiyano na may bago ng pagkatao sa kanyang pag-uugali sa loob ng iglesia? Napakahalaga nun. Nakita natin yon sa versikulo 12 hanggang 17. Pagkatapos nun, tinignan natin ang bagong pagkatao doon naman sa tahanan. Ano ba ang inaasahan sa isang Kristiyano na may bagong pagkatao sa relasyon ng mag-asawa? Tinignan natin yun Pagkatapos, dinala niya doon sa relasyon ng mga magulang at mga anak. Ano ba ang inaasahan sa Kristiyano na may bagong pagkatao sa loob ng tahanan na merong mga magulang at nandoon ang mga anak? Tinignan natin yan mula versikulo 18 hanggang 21. Ngayon po, sa talatang tutunghayan natin, matatagpuan natin ang Kapitulo 3, versikulo 22 hanggang Kapitulo 4, versikulo 1, na tumatalakay ito doon sa lugar ng pagtatrabaho. Ang bagong pagkatao ay dapat nakikita sa pagtatrabaho. Hindi pwedeng may bago kang pagkatao sa church, pagdating sa trabaho, ibang klase kang tao. Kung ikaw ay Kristiyano, yung bagong pagkatao, suot mo yan mula sa iglesia, sa tahanan, hanggang sa pagtatrabaho. Yun po ang makikita natin dito sa bagay na ito. Samahan niyo ko at basahin natin ang ating talata sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Tingnan natin sa Kapitulo 3. Ngayon ay nasa versikulo 22 na tayo. Now, tingnan ninyo ito at sundan niyo ko sa inyong mga Biblia. Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Hindi naglilingkod kung may tumitingin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo sa inyong trabaho. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanyang ginawa at walang itinatanging tao. Kapitulo 4:1. Mga Panginoon, pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin na ng matuwid at makatarungang, yamang nalalaman ninyo na kayo man ay mayroong ding Panginoon sa langit. Ngayon, hingin natin ang tulong ng Panginoon sa ating pag-aaral ng talatang ito. Muli, O Diyos, bubuksan namin ang iyong salita. Nais po namin na matunghayan kung ano ang sinasabi mo sa talatang ito para sa amin. Ayaw po namin na ilagay ang aming sariling pagkaintindi kung hindi ayon sa iyong itinuturo sa talatang ito. Tulungan mo kami na malaman ito. Lalo na sa aming talata na titingnan namin ngayon na may kinalaman sa pagtatrabaho. At tulungan mo kami bilang mga mananampalataya na may bagong pagkatao na makita ang lugar namin sa aming mga trabaho. At hindi namin kayang maintindihan ito sa aming sarili. Kaya amin pong pinaninikluhod muli sa iyong harapan na ang banal na Espiritu ay bumaba upang samahan kami
at bigyan linaw ang mga talatang aming pag-aaralan ngayon. Kaya ito po ay aming dinadalangin sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ngayon, makikita po natin na sa bahaging ito, sa lumang tahanan, yung pagkakaayos nito ay nung panahon ng Bagong Tipan, merong mag-asawa, nandun yung asawang babae at yung asawang lalaki, nandun yung mga magulang at yung mga anak, pero nandun din sa tahanan yung mga tinatawag na Panginoon, yung masters at yung mga alipin, yung mga servants sa loob ng tahanan. Bahagi yon ng sambahayan dito sa Bagong Tipan. Ngayon, makikita natin, ganun man ang setup noon, ina-address ngayon ni Apostol Pablo ang mga naging Kristiyano na nandito sa ganitong mga sitwasyon. At sinasabi ni Pablo, ganyan man ang setup, kailangan ninyong ipamuhay ang bagong prinsipyo ng bagong pagkatao sa sa loob ng tahanan. Nandyan sa mag-asawa, sa relasyon ng magulang at mga anak, at nandoon sa mga Panginoon at mga alipin sa loob ng tahanan. Ngayon, sa panahon natin, wala na yung usapin ng merong master, Panginoon, at merong alipin. Hindi na ganun ang setup natin ngayon sa tahanan. Pero alam natin, maski na sa loob ng isang tahanan ng isang mananampalataya, meron tayong mga amo, meron mga kasambahay. Di ba? Nandun yun. Yung relasyon yun, relasyon ng employer-employee. Kasi binibigyan ng sweldo, bagamat sila'y kasama sa sambahayan. Kaya yung relasyon ng isang Panginoon at alipin, nakikita natin parehong prinsipyo pagdating sa isang namumuno sa kanyang pinamumunuan sa trabaho. Ano man ang uri ng trabaho, makikita natin na mga prinsipyong tinukoy dito ni Pablo ay pwedeng nating ilapat sa relasyon ng employer-employee, ng boss o ng subordinate ng nasasakupan. Lahat ng basic principles na ito ay ating makikita. Ilalapat natin, mga kapatid, ang mga prinsipyong ito sa ating mga trabaho ngayon. Alam niyo yung salitang coram Deo? Coram Deo. Yan ay Latin words na ang ibig sabihin sa presensya ng Diyos, in the presence of God. Kaya pag sinabing coram Deo, yan ay sa presensya ng Diyos. Sa mga Kristiyano, ginamit yung katagang coram Deo upang ipakita na para sa mga Kristiyano, namumuhay sila anuman ang kanilang ginagawa sa presensya ng Diyos. Namumuhay sila sa ilalim ng otoridad ng Diyos. Namumuhay sila, ginagawa nila mga bagay upang bigyang lugod ang Diyos. Yun ang coram Deo. Kanya ito po ang makikita natin dito sa talatang ito. Kung sasamahan niyo ako, pansinin nating mabuti ang mga talatang ito. Sapagkat napakaliwanag sa usapin ng pagtatrabaho, si Pablo paulit-ulit niyang sinabi dito na ang pagtatrabaho ay palaging naroon ng Panginoong Hesukristo. Coram Deo. In our work, sa ating trabaho, nandun si Kristo. Yun yung makikita natin dito sa versikulo 22, kanyang binanggit doon na kung saan ang pagtatrabaho ay dapat ginagawang merong pagkatakot sa Diyos. Versikulo 22, ang pagtatrabaho ay dapat para sa Diyos bilang paglilingkod sa Diyos. Sa versikulo 23, 24, makikita natin yon. At maski na yung mga masters, yung mga Panginoon, sa kanilang pamumuno bilang mga boss o managers, nandoon, meron silang Panginoon sa langit na mananagot sila sa kanilang trato, sa kanilang mga nasasakupan. Kaya napakaliwanag yung prinsipyo ng coram Deo sa harapan ng presensya ng Diyos. Yan ang pangunahing prinsipyo ng tinatawag na Christian work ethic.
Sana naiintindihan nyo yun kung anong gustong tumbukin ni Pablo dito. Ang ating pagtatrabaho ay isang prinsipyo ng coram Deo. Pagtatrabaho sa presensya ng Diyos. Pagtatrabaho ayon sa otoridad ng Diyos. Pagtatrabaho na mayroong pagbibigay lugod dahil nandiyan ang presensya ng Diyos, anuman ang trabaho nating ginagawa. Well, alam nating lahat ito, mga kapatid o kaibigan. Alam natin ang Diyos ay ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. In fact, mas alam niya ang marami o tayo higit sa kilala natin ang ating sarili. Ang ating Diyos ay hindi siya limitado. Ang kanyang presensya ay matatagpuan mo yan. Hindi ka pwedeng tumakas. Hindi ka pwedeng magtago sa Kanya. Ikaw ay lantad sa Kanya. Maaari kang magpunta sa dilim, mag-isipin mo, hindi ka nakikita ng Diyos. Hindi. Kita ka rin niya, maski sa pinakamadilim na bahagi. Walang nakatago sa Diyos. Maliwanag yan ang sinabi niya sa Hebreo 4, versikulo 13. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad, hatayag sa harapan ng mga mata niya o ating pagsusulitan. Coram Deo, mga kapatid. Dalhin natin yun sa usapin ng pagtatrabaho. Coram Deo. Hindi tayong pwedeng magtago sa anumang ginagawa natin sa ating pagtatrabaho. Ang Diyos ay naroon. Kaya, ang ating pagtatrabaho ay isang litmus test. Sinusuri tayo doon. Anong klaseng profesyon ng pananampalataya meron tayo sa loob ng ating pagtatrabaho? Ang isang Kristiyanong manggagawa, conscious siya palagi. Anumang trabaho ang kanyang ginagawa niya ito sa presensya ng Diyos. At doon tayo susuriin, doon tayo dadaan sa isang litmus test. Anong uri tayong Kristiyano? Pagka tayo'y tinignan ng Panginoon sa ating pagtatrabaho, isang mahalagang makikita natin sa bagong tipan na ito naman ay tinuro din ng mga ninuno natin mga Puritans, sa trabaho, nandun yung pagkakapantay-pantay. Walang white, blue-collar job, walang boss, walang nasasakupan, walang master, walang alipin, walang masigit na trabaho kaysa sa iba. At yun yung makikita natin, alipin ka man o Panginoon ka man, hindi ka susuriin dahil ikaw ay isang mataas ang posisyon mo o mababa ang posisyon mo. Susuriin ka sa iyong attitude, sa iyong pagtatrabaho. Ano man ang trabaho nating ginagawa, napakahalaga niyan. Kaya sinabi ni William Tyndale, talagang merong malaking diferensya sa isang nangangaral at sa isang naghuhugas ng pinggan. Pero sa harapan ng Diyos, wala. Sapagkat natitignan ng Diyos, papaano mo ginagawa yung trabaho mo? Maski naghuhugas ka lamang ng pinggan, titignan ng Diyos, paano mo ginagawa yun? Doon niya titignan at susuriin ka. Anong uri kang manggagawa? Sinabi ni William Perkins, maski na yung malaking pagkakaiba na isang huwes o isang magistrate sa isang mababang uri na trabaho, kung ikaw ay isang tagapaglinis, ikaw ay isang street sweeper, o anumang uri, driver ka, o janitor ka, ano pa man yan, sabi niya, sinasabi doon, na tayo'y susuriin, hindi doon sa uri, doon sa ating pag-uugali, sa ating ginagawang trabaho. Doon tayo tinitignan. Kaya yung implikasyon sa atin bilang mga mananampalataya, ano man yung trabaho, wag natin ikahiya yan. Sabihin mo, ayoko nitong trabaho ko, mahina, may lit sweldo ko Sabihin mo, nako, tagahugas lang ako ng CR sa opisina Pero, kung alam mo yung katotohanan ito,
titignan ka ng Diyos doon sa sinasabing mong maliit na trabaho at doon ka niya i-commend kung anong uring trabahador ka. Ibinibigay sa atin dito ang kahalagahan ng pagtatrabaho, anumang bokasyon meron tayo, tayo ay susuriin ng ating Diyos. Palagi nating isaisip na ang ating Diyos ay ang Diyos ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. He is the God of order, not of confusion. Sinabi ni Pablo yan sa unang Korinto 14:33. Meron palaging structure, maging sa tahanan yan, maging sa iglesia, maging sa estado, meron palaging structure. Maski na sa workplace, merong structure. Hindi natin pwedeng sabihin equal lahat tayo. Hindi eh. Merong boss, merong nasasakupan. May employer, may employee. Yun talaga yung standard na makikita natin. Huwag natin igiit na dapat pantay-pantay. Magkakaiba yon. Pero sa harapan ng Diyos, ano man yon ay mahalaga sa ating Diyos. Kaya dito sa ating pinag-uusapan, sa ating talata dito, maliwanag. Merong pagkakaiba yung tungkulin ng Panginoon, ng amo, doon sa kanyang alipin, sa kanyang servant. Malaki yun, malaki pagkakaiba nun. Pero, ang mahalaga nating makikita diyan, may naglagay ang Diyos ng pamantayan kung paano tutupdin ng bawat isa ang kanilang mga tungkulin. At yun ang sinasabi sa atin dito sa mga talatang ito. Kaya ito po, unahin natin yung tungkulin, mga tungkulin ng mga alipin o nung mga manggagawa na masasabi natin mga empleyado. At yan ay matatagpuan natin sa versikulo 22 hanggang 25. Ito yung unang litmus test sa iyo, mga kapatid o kaibigan. Kung ano man ang trabahong ginagawa mo, ito yung unang litmus test sa iyo. Sinabi dito sa versikulo 22, mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. General principle ito na makikita natin para sa mga empleyado. Sumunod kayo sa lahat ng bagay, maski mahirap. Maski mahirap ang pinagagawa sa iyo ng iyong boss. Hindi ka pwedeng sumuway. Sumunod ka, maliban, pinagagawa ka ng masama. O na isang kasalanan. Sinabi namang maliwanag yan sa Acts 5:29 ni Apostol Pedro. Mas nanaisin nating sundin ng Diyos kaysa ang mga tao. Kung yan ay labag sa kalooban ng Diyos, kung yan ay isang kasalanan, hindi natin dapat sundin. Pero, kung yan ay ang inilagay na pamantayan na dapat mong gawin bilang isang nasasakupan, sumunod ka. Maski na sabi mo, hirap naman pinagagawa ni boss. Susunod ka. Gagawin mo ang iyong trabaho. Kaya yung unang litmus test ay iyan. Makikita natin, ang isang manggagawang Kristiyano ay isang masunuring manggagawa. Isang mabait na manggagawa at masunurin. Yan ang unang litmus test. Hindi pasaway ang isang Kristiyano. Hindi lumalabag palagi sa mga patakaran na nandoon sa kanyang trabaho. May tamang lugar sa ang pagsasabi ng mga grievances ng mga empleyado. Ngunit hindi ito bilang pagrebelde, pag-aalsa sa mga namumuno sa atin. Yan ang makikita natin dito. At kaya yun yung unang tanong. Yun ang unang litmus test sa iyo, kapatid, kaibigan. Pasaway ka bang manggagawa? Mabait ka ba o masunurin? Titignan ka, diyan ka susuriin. Anong uring Kristiyano ka na manggagawa? Isa ka bang masunurin?
Ang pangalawang litmus test, makikita natin dito, ang isang Kristiyanong manggagawa, naglilingkod siya ng may katapatan sa kanyang puso at may pagkatakot sa Diyos. Yan ang sinabi din sa atin sa karugtong na bahagi ng versikulo 22. Hindi naglilingkod pag may nakatingin na gaya ng pagbibigay lugod sa tao, kundi sa harapan sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Yan ang litmus test number 2. Kapag ikay nagtatrabaho, ano ba? Nagtatrabaho ka para mapansin? Para sumipsip sa iyong mga kapwa-empleyado o sa iyong boss? Sinabi niya dito, hindi sa isang pamamagitan ng eye service or men pleasers. Yung bang isang ipokritong pagtatrabaho na nagpapakitang gilas ka lamang pag nandiyan si boss. But when the cat is away, the mouse is at play. Anong uri kang manggagawa? Susuriin ka ba? Pag nagtatrabaho ka ba, ang hinahanap mo upang purihin ka ng mga tao? Pag nagtatrabaho ka ba, ang hinahanap mo ay pang sarili mong mga layunin, meron kang mga ulterior motives. Gusto mong magkaroon ng advantage o pakinabang sa iyo, ang ginagawa mong pagtatrabaho, siyempre gusto natin na merong ganon. Pero yun ba ang motibo mo para sa iyong pagtatrabaho? Sinabi ni Apostol Pablo dito, dapat ang ating pagtatrabaho ay merong matapat na hangarin sa trabaho, na merong pagkatakot sa Diyos. Sincero, hindi pakitang tao. Nagtatrabaho tayo dahil dilagay tayo ng Diyos doon sa trabahong iyon. Hindi dahil sa meron tayong ulterior motive. Kung hindi yun ay trabaho natin, na ginagawa natin. Kung napansin tayo, dahil masipag tayong manggagawa at ginagawa nating mabuti ang ating trabaho, salamat! Kung ma-promote ka dahil doon, salamat! Pero hindi yun ang inahabol mo. Kailangan ko ma-promote, kailangan ko magpakitang tao. Hindi, magtatrabaho ka dahil trabaho mo yun. At mayroong pagkatakot sa Diyos. Sa isang quotation, nakita ko ang sinabi niya, who sees and knows all things that servants do when their masters are absent from them, ang Diyos, and to whom they are accountable, and a servant that fears God will make conscience of discharging his services faithfully. Kapag conscious ka na nagtatrabaho ka, na nandiyan ang Diyos, sinasabi, gagawin mo yung trabaho mo ng may katapatan. Hindi mo, sabi, you will not misspend yung master's time. Hindi mo sasayangin yung oras na ibinigay sa iyo. O yan, guilty tayo lahat. Nagtatrabaho tayo, mayroon iba tayong ginagawa. Lalo na ngayon, malaking tukso yun sa mga work from home arrangement Nakabukas pero ang dami mong ginagawa. Yung anak ko minsan, hindi, nagsasampay, naglalaba, habang Pero siyempre naman, kung libre naman talaga yung oras, no? Pero kung nandiyan yan, yan ang trabaho mong ginagawa sa oras na ito, gagawin mo yan nang walang pagsasayang ng oras ng iyong trabaho. Hindi ka mag-embezzle ng mga goods ng opisina. Hindi mo sasayangin yung mga gamit ng opisina. Sinabi niya. And then, kundi ikaw ay magkakaroon ng reverential affections for God. Pagkatakot sa Kanya, concern sa Kanyang pangalan, at with a view to His glory. Gagawin mo ng may sipag, ng merong katwiran, merong katapatan, sinseridad, ang iyong trabaho dahil alam mo na nandiyan ang Diyos na nakatingin sa iyo. Maraming tinatamaan ngayon. Kailangan nating siyasatin ang ating inuugali pagdating sa pagtatrabaho. Kapag ang ating Diyos na nakakakita sa atin sa trabaho ay nakalimutan na, siyempre, ano ngayon ang ating hahanapin? Para sa sarili nating kapurihan, para kunin natin yung pabor ng tao, at tayo ay malulunod doon sa
paraan na para mabigyan, malugod natin ang mata ng tao imbis na ang Diyos. Huwag nating kakalimutan, ang Diyos ay kasama natin sa trabaho, kaya gawin natin ang mga trabaho ng may buong katapatan, sinseridad at may pagkatakot sa Kanya. Litmus test number 2. Tignan mo kung paano ka nagtatrabaho. Litmus test number 3. Sinabi dito, paggawa ng buong puso bawat sinabi empleyado sa verse 23, nagtatrabaho siya ng buong puso. O kaya, mula sa puso. Sinabi sa Efeso 6:6, yung binasa natin kanina, ay nagtatrabaho ng buong puso o mula sa puso. Yan yung contrast niyan, pag nagtatrabaho para sa pera, imbis na mula sa puso. Yun yung makikita natin dito. Pansinin ninyo yung utos dito sa versikulo 23. Ano man ang inyong ginagawa, ibig sabihin niya, dalhin mo ang iyong trabaho. Maliit man yan o malaki, ano man ang ginagawa mo sa trabaho, sinabi diyan ni Apostol Pablo, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo yan ng buong puso. Buong puso. Yan ay napakahalaga. Tayo'y inuutusan dito na magtrabaho ng buong puso. Bakit? Alam kasi ni Pablo, tayo ay madaling maging lumamig sa ating puso. Ano ba ang sitwasyon mo sa trabaho ngayon? Wala kang gana? Hindi ka motivated? Cold and heartless ka sa trabaho mo ngayon, hindi mo magawa itong pagtatrabaho ng buong puso. Kaya sinasabi ni Pablo rito, i-overcome nyo yan. Kasi dapat gawin ninyo ang trabaho nyo ng buong puso. Hindi sa panlalamig, hindi sa bagay na cold and distant heart sa ating mga pagtatrabaho. Minsan, may tendency tayo, lalo na kung paulit-ulit ginagawa mo sa trabaho mo, di ba? Maging boring na, maging dull. Sinasasawaan mo. Kaya pinapaalala rito ni Pablo, huwag. Kung nagtatrabaho ka, gawin mo yan ng buong puso. Maski yan paulit-ulit araw-araw, gawin mo pa rin yan ng buong puso. Yun ang sinasabi sa atin. Di ba doon sa Ecclesiastes 9 and verse 10, anumang masumpungang gawain na iyong kamay, gawin mo may buong kapangyarihan, may buong lakas. Yan ang sinasabi doon, isang prinsipyo na tunay na pag ginawa natin ng isang bagay, mula sa puso o ng may buong puso, anumang trabaho yan, gagawin natin yan ng may buong lakas. The best, yun ang gagawin natin. Whether may makakita niyan o wala, gagawin natin ang bagay na yun. Alam niyo yung motibong ibinigay dito ni Apostol Pablo sa versikulo 23, sinabi niya, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ginagawa gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ibig sabihin, walang pagtatrabaho ng may kapagalan na hindi ito kinalulugdan ng ating Diyos. Kasi kapag ginagawa natin ang trabaho natin na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao, maski na yung mga bagay na masasabi nating tila maliit na trabaho, ito'y may kabuluhan dahil ginagawa natin ito para sa Panginoon, hindi para sa tao. Yung pagtatrabaho ng ating ipinopromote, yung cost at honor ng ating Panginoon sa ating pagtatrabaho. Kaya buong puso nating gawin ang ating mga trabaho. Litmus test number 3. Dahil ginagawa natin ang trabaho natin, hindi para sa tao, kung hindi para sa Panginoon. Ang hirap, ano? I-check kaya natin ang ating mga puso ngayon. Ano ba yung trabaho mo? Para sa tao ba yan o para sa Panginoon? Tingnan mo. Kasi yung trabaho yan galing sa Panginoon, maaari niyang kunin yan anytime.
Sinabi ng isang Puritan sa mga manggagawang Kristiyano, sila ay mga tagapangasiwa, stewards lang na naglilingkod sa Diyos. Sinabi niya, whatever our callings be, we serve the Lord Jesus Christ in them. So anuman yung trabahong ginagawa natin ngayon, pinaglilingkuran natin ang ating Panginoong Jesucristo sa mga trabahong yon. Sinabi din ng isang Puritan, oh, let every Christian walk with God when he works at his calling. Act in his occupation with an eye to God. Act as under the eye of God. So palaging ganon ang ating niluloob sa pagtatrabaho at tayo'y gagawa ng buong puso sa ating mga trabaho. Litmus test number 4, sinasabi dito, hanapin natin ang ating gantimpala sa trabaho natin sa Diyos, hindi sa tao. Hindi ka man ma-promote, ay anong sipag mo, hindi ka na po-promote. Pero hindi yan lingid sa Diyos na nakakakita sa atin. Ang gantimpala niya ay higit sa pwedeng ibigay ng ating mga boss. Okay? Yan ang ating litmus test number 4. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Jesucristo. Napakabigat nito, ano? Encouragement ito sa mga sinulatan ni Apostol Pablo sapagkat sa mga panahong iyon, yung mga alipin, ang hirap ng kanilang trabaho, wala naman silang anumang karapatan sa anumang sweldo kasi. Ang mga alipin noon ay hindi swelduhin yun Binili yun pag-aari ng kanilang mga amo. Ano man ang gawin ng kanilang mga amo, wala silang magagawa yun ay karapatan ng kanilang mga amo noong mga panahong yaon. Kaya ang mga mananampalataya, sinasabi sa kanila, ano man bigat ng inyong tinatrabaho? Ang gantimpala nyo, wala naman sa kanila. Nasa ating Diyos. Siya ang magbibigay ng gantimpala sa atin, hindi ang mga tao. Yung ultimate reward natin, hindi pang lupa, pang walang hanggan. Doon natin maririnig sa ating Diyos, well done, good and faithful servant. Enter into my rests. Ang komendasyon sa atin ay mula sa ating Panginoong Jesucristo mismo, sa ating pagtatrabaho. Hindi man natin makamtan ang gantimpala sa ating pagpapagal. Dito sa trabaho natin sa lupa, sa Diyos higit. Walang hanggan ang kanyang mga gantimpala, basta tayo'y tapat sa ating mga trabaho, ginagawa itong mga bagay na ito. At kanya, doon sa Mateo 6:1, sa konteksto ng pananalangin, sinabi ng Panginoon doon, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Hindi yan liligtas sa mata ng Panginoon. Ang gantimpala niya ay nalakalaan sa iyo, hindi man dito sa lupa, kung hindi sa walang hanggan, sa piling niya magpakailanman. Yun ang inyong reward. Yun ang litmus test number 4. Nagtatrabaho ka ba para sa gantimpala mula sa Diyos, hindi gantimpala mula sa mga tao? Ngayon, nagbigay ng general warning si Apostol Pablo sa versikulo 25. Sinabi niya, sapagkat ang gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanyang ginawa at walang itinatanging tao. Mabigat ito. Kung Kristiyano tayo at hindi natin ginagawa ang nararapat nating gawin bilang mga Kristiyanong manggagawa, mananagot tayo sa ating Diyos. Yun ang sinasabi niya rito, ang gumagawa ng masama.
o hindi gumagawa ng tama sa kanyang pagtatrabaho ay pagbabayarin sa kasamaang kanyang ginawa at walang itinatanging tao. Maski Kristiyano tayo, haharap tayo sa Kanya at magbibigay sulit tayo. Anong uri ng trabaho ang ginawa mo sa lupa? Kasama yun sa mga pagsusulitan natin. Ang mga hindi Kristiyano, ay magbibigay sulit din sa kanilang uri ng pagtatrabaho. Pero ang mga Kristiyano, higit na mabigat ang kanilang pagbibigay sulit sa kanilang mga trabaho. Kanya seryosuhin natin, mga kapatid, ang ating pagtatrabaho na ito'y ginagawa natin sa presensya ng Diyos. Coram Deo. Dumako tayo doon sa responsibilidad sa tungkulin ng mga namumuno naman. Isang bersikulo lang At wala naman litmus test na binigay, kundi isa lamang para sa mga namumuno. Ang sinabi lang, mga Panginoon, pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin ng matuwid at makatarungan. Yamang nalalaman ninyo na kayo man ay meron ding Panginoon sa langit. Pakitunguhan ng may katuwiran at makatarungan ang inyong mga nasasakupan. Boss ka ba? Manager ka ba? Employer ka ba? Ito lang naman ang litmus test sa iyo. Paano ka makitungo sa iyong mga nasasakupan? Inaabuso mo ba ang kanilang kahinaan? Ine-exploit mo ba sila? Dahil ikaw ang nandiyan sa iyong nasa lugar ng kapamahalaan. Alam ninyo kung bakit palaging binibigay ni Pablo ang warning na ito sa may kapamahalaan. Kasi palagi nandun yung tinatawag sa English na propensity, yung pagkiling ng mga nasa otoridad na abusuhin ang kanilang otoridad. At sila ay bumagsak na magbigay ng hustisya at katarungan sa mga nasasakupan nila. Kaya, yun lang ang una niyang ibinigay o isang bagay na kanyang pangunahing litmus test sa mga namumuno. Pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin, mga nasasakupan ng matuwid at makatarungan. Tulad ng sinabi ko, ang mga pinuno noon, mga masters, ang mga Panginoon, ay pag-aari nila ang mga alipin. Anumang gusto nilang gawin sa kanilang mga alipin, karapatan nila yon. Pero nung naging Kristiyano sila, natutuhan nila yung prinsipyong love your neighbor as yourself. Isang buod ng mga utos ng Diyos nang sila ay mga naging Kristiyano, ay natutuhan nila ang prinsipyo na mahalin ang kapwa nila, maliit man yan, sila man ay nasasakupan mo, sila ay ituring mo ng merong katapatan at fairness and justice. Yun ang sinabi sa atin dito. Mahalaga ito Palaging binibigay ng Panginoon ang babala tulad sa Lucas 22:25. Do not lord it over them as the Gentiles do. Yung mga hentil na mga hindi Kristiyano, ang ginagawa nila sa kanilang pamumuno ay inaabuso nila ang kanilang otoridad. Kaya sinabi niya sa mga Kristiyano, huwag niyong gawin yan. Kayo na mga Kristiyano ay dapat kayong nakikitungo ng merong katuwiran at katarungan sa inyong mga nasasakupan. Hindi sila inaabuso. Iisa lamang ang dahilan yan na ibinigay dito ni Apostol Pablo sa prinsipyong ito. Sinabi niya, kasi yung uri ng pakikitungo natin sa ating mga nasasakupan, tignan mo kung paano ka pinakikitunguhan ng iyong Panginoon na nasa langit. Tinrato ka ba niya ng hindi matuwid? Ikaw ba ay ginawa niya ng injustice? Hindi. Kanya, dapat din ikaw ay
pakitunguhan mo ang iyong mga nasasakupan ng kung paano ka din pinakikitunguhan ng Diyos. Hindi kanya pinababayaan, hindi kanya inaabuso, kagaya ng dapat nating gawin sa ating mga nasasakupan. Mahalaga yan sa bawat merong katungkulan ng pamamahala. Meron tayong tinawag na Panginoon na sa langit. Sa Kanya tayo mananagot kung paano natin pinakikitunguhan ang mga nasa ilalim ng ating mga pamamahala. Doon sa binasa rin natin sa Efesos 6:9 kanina, "And you masters, do the same things to them, giving up threatening, knowing that your master also is in heaven, and there is no partiality in Him." Maganda yung sinabi doon ni Pablo sa Efesos 6:9. Binigay niya kung bakit ano ba ang Diyos? Walang partiality sa Kanya. Walang pagtatangi, walang favoritism. Lahat pantay-pantay ang Kanyang mga anak. Kanya dapat ganun din. Ang pakikitungo sa mga nasasakupan, pakitunguhan ng may fairness and justice. Ang isang maliwanag na halimbawa dyan ay ang pangyayari kay Onesimus na isang alipin. Na-convert siya dahil sa ministeryo ni Apostol Pablo. Ang kanyang Panginoon ay si Philemon. Siya ang kanyang Panginoon. Ngayon, si Onesimus ay nagawan niya ng isang kasalanan si Philemon. Meron siyang marahil ninakaw na bagay at tumakas siya mula kay Philemon. Sa harapan ng batas, kamatayan ang katapat ni Onesimus. Naligtas si Onesimus. Naging Kristiyano din si Philemon. Anong gagawin ngayon? Kaya anong ginawa ni Apostol Pablo? Sinabi niya kay Onesimus, bumalik ka sa iyong Panginoon kay Philemon. At pinakiusapan niya si Philemon, ang iyong alipin na si Onesimus. Naging Kristiyano siya. Ano man ang naging utang niya sa iyo, babayaran ko ang lahat. Siyempre, na-reconcile ang dalawa, si Philemon at si Onesimus, isang Panginoon at alipin. At sila'y naging kapwa lingkod sa Panginoon. Hindi nawala yung relasyon na Panginoon at alipin. Pero bilang mga lingkod ng Panginoon, nagsama sila sa isang iglesia. Naglingkod sa Panginoon ng pantay. Ganun ang makikita natin na pagbabago sa pakikitungo ng mga Panginoon sa kanilang mga alipin. Kaya tayo'y dapat nating matutuhan yan. Kung tayo ay nasa lugar ng kapamahalaan, anumang trabaho yan, huwag natin i-exploit, huwag natin abusuhin, huwag natin baliwalain ang kalalagayan ng nasasakupan natin. Palagi tayong umisip, ano ba ang matapat, ano ba ang fair sa aking mga nasasakupan. Ang mga Kristiyanong may kapamalaan, hindi nararapat nagiging guilty sa pag-aabuso sa mga nasasakupan nila. Alalahanin natin na dito maliwanag kung anuman ang ating ginagawa sa mga nasasakupan, yun din ang ating aasahang pakikitungo ng Diyos sa atin. So makita natin ang mga bagay na yan. Mga litmus test sa manggagawa, litmus test sa mayroong kapamahalaan, at kanya paalala natin ang bawat isa sa atin. At ang malaking tanong, sa litmus test na ito, ano kaya ang resulta sa iyo? Ano kaya ang lumabas na resulta sa iyo bilang isang Kristiyanong magagawa? Ikaw ba ay pasado? O ikaw ay lagpak? Kung ngayon sa matapat mong pagsusuri, sa uri ng iyong pagtatrabaho, nakita mo lagpak ka, kailangan mong humingi ng tawad. Kailangan mong baguhin at gawin ang nararapat upang ikaw ay maging isang magandang halimbawang manggagawa sa iyong trabaho. Alalahanin natin, hindi lang tayo Kristiyano tuwing araw ng linggo. Kristiyano tayo sa ating mga trabaho. Yung ating bagong pagkatao,
Kailangan makita yan sa ating trabaho. Magre-reflect yan. Ang lahat ng nakakakita sa trabaho natin ay hahatol sa atin. Anong uri tayong Kristiyano. Pero higit sa lahat, coram Deo. Siya na nakakakita sa lahat ng ginagawa natin sa trabaho natin. Siya ang higit na hatol sa ating lahat. Alalahanin natin ang mga prinsipyong ito sa pagtatrabaho. Bigyan natin lugod ang ating Diyos na siya'y sa Kanya tayo'y mananagot. Kaibigan, ang Kristiyano, ano man ang katayuan niya sa buhay, meron siyang natatanging Panginoon sa langit, si Kristo Jesus. Ngayon, kung hindi ka mananampalataya, si Kristo ay hindi mo Panginoon, hindi mo siya tagapagligtas, hindi mo sinusuko pa hanggang ngayon ang iyong buhay sa Kanya, ang Panginoon mo ay ang iyong sarili pa rin. Saan ka man dalhin? Wala kang pag-asa ng gantimpala ng langit. Kaya ang hamon din sa iyo sa umagang ito, dito sa praktikal na paglalapat sa pagtatrabaho, ay tignan mo kung sino ang iyong Panginoon. Kung hindi si Jesus, sino ang iyong Panginoon? Sino ang iyong sinusunod sa buhay mo? Nawa ngayong umaga, si Jesus, sa Kanya mo isuko ang iyong buhay. Siya ang iyong maging Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, muli kami po ay papasalamat sa mga praktikal na pagpapaalala mula sa iyong salita. At kung talagang susuriin namin ang aming mga sarili bilang mga manggagawa, lagpak po kami. O Diyos, kadalasan ay hindi na nawawala sa isip namin ang prinsipyo ng coram Deo, na ang lahat ng ginagawa namin ay ginagawa namin sa iyong presensya. Ikaw na nakakakita ng lahat ng bagay. Kanya tulungan mo kami palagi, ano man ang trabaho namin, Panginoon, maging kami man ay nasa taas o kami man ay nasa ibaba, maging mga employer o employee kami, maging boss o mga empleyadong ordinaryo, ano man ito, Panginoon, nawa ay gawin namin ito ng buong puso, may sinseridad, may pagkatakot sa iyo, ay sapagkat sa iyo kami magbibigay sulit higit sa lahat. Palagi mong ipaalala sa amin upang kami ingatan sa mga masasamang uri ng gawain sa trabaho. Ito ay mag-iiwas sa amin upang gawin ang mga hindi nararapat sa pagtatrabaho. O Diyos namin, tulungan mo kaming palaging umisip na ikaw ay kami nagtatrabaho sa iyong ilalim ng iyong presensya. Kaya kinukumid din ng aming mga kaibigan ngayon, alam namin kung wala sila kay Kristo, o Diyos, ang Panginoon nila ay ang dyablo, hindi ikaw. Sinusunod nila ang anumang udyok ng dyablo, sinusunod nila ang udyok ng sariling laman, hindi ang udyok ng Panginoong Jesucristo. Mangusap ka sa kanila, O Diyos, upang makita nila saan man sila larangan ng buhay dalhin, meron silang Panginoon na kanilang susundin at tagapagligtas na aming Panginoong Jesucristo. Kaya magligtas ka sa aming mga kaibigan sa umagang ito, O Diyos, sapagkat ang lahat po ng ito ay dalangin namin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.